Magsipo tayo sandali, no? Mga kapatid, gandang umaga po sa inyong lahat. Yung ating ebanghelyo sa ngayon, kung mapansin po ninyo ay itong ito ng ating ebanghelyo nung isang linggo. Nung isang linggo ay sa may sinagoga si Jesus at nangaral. At yung mga tao napansin na mayroong kakaiba sa pangangaral ni Jesus sapagkat ang comment ay nangangaral siya ng kapangyarihan, hindi tulad ng mga eskriba. At kanyang pinayas ang masamang espiritu, kaya lalo ang mga tao ay humanga sa kanyang kapangyarihan at nakita nila yung kanyang kakayahan. Sa ating pong ebanghelyo sa ngayon, makikita natin ang tatlong bagay, no? Tatlong C. Yung unang C is connection. At simula pa lang ng ating ebanghelyo, ang sabi dito, noong mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay na Andres at Simon. Mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Andres at Simon. Merong koneksyon ng dalawang bagay na iyon. Sabi natin, yung sinagoga sa mga Hudyo ay lugar kung saan kanilang pinag-aaralan ang Torah. Ito yung utos ng Panginoon para kanilang masunod ang utos ng Diyos. Pero kapag sila nasa sinagoga, hindi ang isang oras lamang. No, madalasan ay kalahating araw o buong araw. Ganoon sila nakatutok sa pag-aaral ng utos ng Diyos. Pero ating ebanghelyo, maganda yung flow. Mula sa lugar ng pag-aaral, sinagoga, si Jesus ay nagtuloy tungo sa bahay ng isa niyang alagad, yung bahay ni na Simon at Andres. Puro yung unang si connection. Kasi may mga pakakataon, baka tayo ay nakabad sa sinagoga o kaya sa lugar kung saan tayo ay lumalago sa ating karunungan tungkol sa Diyos ng mga utos. Pero baka namang tayo ay nagkukulang sa ating tahanan. Kasi yung tahanan ay magandang din sa ating ebanghelyo kasi doon isinasali ni Jesus kung ano yung kanyang itinuro sa may sinagoga. Kaya nga sa ebanghelyo, Jesus ay present hindi lamang sa sinagog. No? Siya ay present doon sa bahay ni na Andres, Simon, Pedro. Kaya nga sa sinagoga, yung kanyang kahandaang lingkod, pinakita niya sa kanyang pagtuturo at sa pagpalayas ng masamang espiritu. Pero sa ni Simon at Andres, pinakita niya yung kanyang paglilingkod nung kanyang galingin ang biyenan ni Simon Pedro. Yan yung C, connection. Kaya may mga pakakataon, meron tayong dichotomy. No? Ibig sabihin, hindi tumutugma ating buhay pananampalataya at yung ating pag-araw-araw na buhay. Baka tayo ay magaling lamang kapag tayo ay nagdarasal, kapag tayo ay naglingkod sa loob ng simbahan. Pero ang tanong, kamusta ba bilang asawa? Kamusta ba bilang magulang? Kamusta ba bilang kapatid? Kamusta ba bilang kabahay? Ikaw ba ay nagiging buting halimbawa sa kanila? Kaya nga minsan, meron tayong naririnig ng mga comment, bakit kapag sa loob ng simbahan napakait mo, pero kapag umuwi ka ng bahay, nakasama mo. Pat nasa simbahan, parang hindi ka makabasag ng pinggan. Pero kapag nasa bahay ka, ikaw mura ng mura at laging mainit ang iyong ulo. First C, connection. Si Jesus sa dalawang lugar, pinakita niya yung kapatihan. Pinaramdam niya mismo yung kanyang presensya. Si Mother Teresa ng Calcutta, merong magandang sinabi tungkol dyan. Ang sabi niya, keep giving Jesus to whomever is before you. Palagi daw nating ibigay si Jesus kung sino yung kasama natin. Ang sabi niya, not by words, but by your example. Kasi minsan, madali na ibigay si Jesus sa ating mga magagandang salita lamang. Sa panahon ng social media, napakaling mag-post mga Bible verses, ng mga inspirational messages. Pero hindi yun ang
inaasahan ng Panginoon sa atin, not only by words, but by our example. We keep on giving Jesus to whoever is with us. Pero ang sabi ng Mother Teresa ng Calcutta, by your being in love with Jesus, by radiating His holiness and spreading the fragrance of love everywhere you go. Kasi kapag mahal na mahal daw natin si Jesus, talagang mangangamoy sa atin yung pag-ibig ni Jesus. Maganda po yung ginamit na symbol ng Mother Teresa ng Calcutta, yung fragrance of love. Siguro magandang ating tanungin ang sarili, ano ba yung nangangamoy sa atin? Kabutihan o kasamaan? Ano ba yung nangangamoy sa atin? Pag-ibig o galit? Ano ba yung nangangamoy sa atin? Saan ating amoy ay katulad ng amoy ni Kristo? At yan mangyayari lamang kapag tayo ay tunay na nagmamahal kay Diyos. Unang connection. Na huwag nating pag-iwalayin ating buhay panalangin at yung ating buhay kasama ang ating mga pamilya. Pangalawang confidence. Pansin po ninyo sa ating Ebanghelyo, sa anumang lugar, yung mga tao lumalapit kay Jesus. Nung siya na bahay ni Simon, ang sabi ng ating Ebanghelyo sa ngayon, nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. Ito'y agad nila sinabi kay Jesus. At sa ating Ebanghelyo, ang sabi dito, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inaalahan ng demonyo at nakatapon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Ang matanag po dyan, lahat sila merong confidence, merong silang tiwala kay Jesus. Yung tiwala na hindi lamang si Jesus ay maging lapit. Kung hindi Jesus ay may kapangyarihan, anuman yung kanilang pangangailangan. Kaya nga, napakaganda po ng ating Ebanghelyo, lagnat man yaan o matinding karamdaman o inaalihan ng masamang espiritu, ang lahat ng yaan kanilang idadala kay Jesus. They present everything to Jesus. Kasi baka iniisip natin, Panginoon, lagnat lang naman yan, kaya ko na yaan. Kapag talagang matinding-matindi na yung problema, saka ako lapit sa iyo. Pero po yung pangalawang punto ng ating Ebanghelyo sa ngayon, sa Panginoon ay interesado na malaman ano ba yung nangyayari talaga sa ating buhay, maliit man o malaki. Baka may mga pagkakataon, habang hindi pa malala ang isang bagay, ayaw nating ipakatiwala yaan sa Panginoon. Kapag lumala, kapag tayo ay desperado na, kapag talaga tayo ay wala nang magagawa, saka tayo hihingi ng tulong ni Jesus. Hindi dapat ganoon. Kasi ang sabi nga natin, halimbawa sa bahay, maliit man o malaki problema ng iyong mga anak, gusto mong naman, hindi para makialam, kung hindi pa ito'y tulungan. Kahit simpleng lagnat o matinding karamdaman, sapi ng masamang espiritu, ang lahat ng yan, malaman ni Jesus. Yan po yung pangalawang punto ng ating Ebanghelyo sa ngayon. Hayaan nating tulungan tayo ni Jesus. Huwag nating soluhin. Kasi baka may pakakataon, gusto nating tayo ay maging independent. Kaya ko nang gawan ng solusyon. Kaya ko namang hapin yung aking problema. Kapag talagang matinding matindi na, ako hihingi ng tulong sa Diyos. Hindi dapat ganoon. Sapagkat sa ating Ebanghelyo, si Jesus laging handang makinig at laging handang tumulong. Pangalawang confidence. Talaga bang merong yung tiwala kay Jesus sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay? Hindi lamang sa mga major problems, even ating mga minor problems. Pangatlo po at panghuli, commitment. No? Sapagkat sa ating Ebanghelyo, kita naman natin anong kakala si Jesus. Sabi nga natin, marami siyang mga tinutulungan at pinilingkuran. Pero merong bahagi ng ating Ebanghelyo na sabi dito, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na at nanalangin. No? Ito po yung isang
bagay na very constant case. Ano yun? Yung kanyang commitment to prayer. Sabi ko nga, abala si Jesus at alaan ni Jesus, marami siyang gagawin sa buong araw. Ang ginawa niya, bumangon si Jesus madaling araw pa. Ibig sabihin, naglaalaga siya ng panahon para manalangin. Kasi yung manalangin kay Jesus ay napakalaga dahil yun ang kanyang buhay. Doon niya kinakausap ang Ama para lahat ng kanyang gagawin, hindi kung ano yung kanyang gusto, kung hindi ano yung gusto ng Ama. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, merong lumapit na agad kay Jesus at sabi sa kanya, may mga naghahanap po sa iyo. Pero ang sabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga bayan upang makapangaral doon. At ito ang ilan ng pag-alis ko sa Capernaum. Jesus committed hindi lang sa kanyang prayer. Siya ay committed sa kanyang mission. Sabi nga natin, yung Capernaum, maraming ginawang himala si Jesus doon. Maraming taong tumatanggap doon kay Jesus. Pero sa ating ebanghelyo, hindi lang sa Capernaum natili si Jesus. Ang sabi niya, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kapitbayan. Aalis siya sa lugar kung saan siya komportable para masunod niya ang misyon na ibinigay niya ng Ama. Hindi madali sa atin. Kasi madalas tayo, kung saan lang tayo safe, kung saan lang tayo kung saan lang tayo komportable, doon tayo nanatili. Kaya nagiging very limited yung ating misyon. Pero sa ating ebanghelyo, Panginoong yung kanyang commitment, kitang-kita. Jesus ay dumating hindi para sundin ang kanyang gusto, kung hindi ang looban ng Ama. At yan ay kanyang nabatid tuluyan dahil siya'y naglalaan ng panahon sa panalangin. Pero yan po yung ating tignan. Sa ating buhay, marami tayong mga hinaharap pagsubok sa pamilya, sa trabaho, sa ating mga pamayanan. Pero magkakaroon lamang tayo ng focus kahit marami mga challenges, kahit marami mga trials, kapag tayo palagi ang naglalaan ng panahon na kausapin ng Diyos. Kasi kung yun pa lamang, hirap na tayong manatili, ano pa kaya yung mga ating pagsubok sa buhay? Alam po nyo, nung isabi, may isa nabasang quotation sa internet. Ang sabi doon, following Jesus is not a casual or occasional practice. No? Kasi minsan, baka daw yung ating pagsunod kay Jesus ay minsan lang, kung kailan gusto lamang natin, kapag ito ay lamang natin, kapag feel lamang natin. Ang sabi following Jesus is not a casual or occasional practice, but a continuous commitment and a way of life applies at all times and in all places. Yung last part, continuous commitment. Kasi hindi yan commitment kapag yan ay hindi continuous. Kapag yan paminsan-minsan lamang. Kasi we cannot call ourselves the disciples of Jesus kapag yung ay lulubog at linaw. Pero ang sabi doon, and a way of life that applies at all times in all places. Way of life. Parang sinasabi ng quotation, kung ano ang buhay ni Jesus, dapat ganoon din yung ating buhay. Hindi pwedeng naghiwalay. Hindi pwedeng baliktad. Puro magandang paalaala po yan sa atin. Kung si Jesus sa ating sinusundan is committed sa kanyang prayer, sa kanyang misyon, then ang ating way of life. Hindi lang tayo nagdasal kapag mayroong panahon. Kung hindi gagawa ng panahon, hindi lamang tayo naglilingkod kapag komportable sa atin at kapag madali sa atin. Hindi tulad ni Jesus, mga pakakataon, kailangan tayong lumabas at umalis ating mga Capernaum para mas marami tayong mapaglingkuran na ating kapwa. Tatlong sipo ating ebanghelyo ngayon. First, connection. Saan man tayo nandoroon,
nandoon na ang ating koneksyon sa Panginoon, sa panalangin at sa ating pang-araw na buhay kasama ang ating mga pamilya. Hindi lang dapat buhay panalangin kung hindi yung ating araw na ginagawa. Pagawasi sa Ebanghelyo confidence. Sana lahat sabihin natin kay Jesus, huwag tayong magtago sa Kanya. Hindi kailan malalang isang problema, saka lamang tayo lumalapit sa Diyos. Interesadong naman ng Diyos ang lahat ng mga nagaganap sa buhay. Pero pangatlong commitment. Yung ating commitment ay hindi paminsan-minsan. Dapat yan ay continuous in our way of life.